What's up mga langgaan? Good morning mga langga, kumusta po kayo dyan? And for today's video mga langga ay papunta po kami dito sa kabilang part ng lupa nila ni Insik mga langga dito sa amin. Kasi nakikita kasi daw ni Papa na meron daw saging doon na parang magulang na, pero hindi pa kami sigurado mga langga. Kaya pupuntahan natin kasi nga yung Pag-asa nagsasabi na naman na meron paparating na bagyo. Kaya yun, naghahanda kami ngayon mga langga. So, pag may saging kami na makikita doon na magulang na at pwede na siyang i-harvest, kukunin na namin yun mga langga para naman meron tayong makonsumo sa darating na bagyo mga langga. Masarap kasing kumain ng saging mga langga, lalo na kapag sinawsaw mo sa bagoong or kapag pinaris mo sa tuyo mga langga. Paniguradong mabubusog kanyan mga langga kasi yan, kanang mabigat ba, heavy sa tiyan yung saging mga langga. So mama pa sa amin si Unyok, yung aming aso mga langga. So pupunta kami dyan sa tinatawag namin dito na Ilaya. So sinamahan kami ni Papa kasi siya yung nakakaalam at nakakakita kung nasang part ng ng lupa yung may saging na magulang na, pero hindi pa siya sigurado mga langga ha. Kaya pupuntahan natin yun. Sinamahan kami ni Papa. And ito naman yung part mga langga na nagpapasalamat kami na hindi talaga sinalanta ni Tino yung yung kanang mga saging dito ba, kasi sa lipod magud siya sa hangin mga langga. Nasa mataas na part siya pero maraming mga kakahuyan ang mga nakaharang ba, kaya hindi talaga siya siguradong kaya hindi siya nasalanta talaga. Pero yung iba, mga papaya, yung mga ibang saging na wala pang bunga na mga langga na tumba. Pero ito yung sabi ni Papa na meron daw saging daw dito na pwede nang i-harvest or may malalaking bunga na. Kaya kukunin natin baka kasi pagdating ng bagyong uwan mga langga ay sayang kung kung kanang matumba lang siya tapos makuha ng iba or kakainin ng mga ibon or kakainin ng mga hayop. Kaya unahan na natin sila mga langga So ito namang mga aso namin na palakuyog. So ayan, sumama po sila sa amin mga langga dito sa part na to naman ay masukal na, medyo masukal mga langga. Kung sana pwede na siyang i-harvest mga langga kasi nga kuan ka ng para meron tayong makonsumo. Masarap kasi mga langga kasi except sa bigas, pagkain, meron ka ding ibang makain ba. Kapag nasa bahay ka lang, malamig yung panahon, tapos maulan, hindi ka makalabas kasi nakakatakot yung hangin mga langga dahil baka mabagsakan ka ng mga puno. Alam nyo naman dito sa amin maraming mga akasya mga langga, tapos yung akasya mga langga ay marurupok yung kanyang mga sanga, anytime ay mahuhulog. Tapos kapag nahulog yun, paniguradong makuyapan ka dahil sa laki ng mga laki ng mga sanga niya. Yung mga sanga niya malalaki pero marurupok, pwede siyang mabalik anytime soon. Kaya kailangan mag-ingat talaga, kasi sabi ko kay Insik tsaka kay Papa na wag talagang magkumpensa, wag magpa wag magpa apupa bitaw sa mga kahoy na malalaki. Yun yung pinag-anuhan namin dito mga langga, kasi kahit hindi kami dito inabot ng baha na katulad nung nasa syudad, pero ang delikado dito sa amin mga langga ay yung mga malalaking kahoy. Except pa dito sa aming sapa na tumataas talaga kapag umuulan, may mga kahoy po kami ditong malalaki mga langga na pwede siyang matumba or pwede siyang matanggal yung kanyang mga branches, yung mga malalaki niyang mga sanga. Kaya delikado talagang maglakad-lakad. Kaya yun nga, sinasabi ko dito lang sa bahay, hindi kasi ako pumapayag mga langga na maglakad-lakad pa sila sa Papa tsaka si Insik kapag ganyang malakas ng hangin, kasi nga delikado So yung hayop namin naman ay abang hindi pa masyadong malakas yung ulan at saka hangin ay ayan, yun, nakikita nyo yan mga langga. Akala namin magulang na siya. Hindi pa siya pwedeng kunin. Kasi kulang pa daw. Kapag kinuha daw yan, sabi ni Papa, maliliit lang yung kanyang bunga. Kaya yun, napag-isip namin na siguro pagkatapos na lang ng bagyo, baka hindi yan matumba. Or kapag matumba talaga yan mga langga, wala ta kaming choice, kunin na lang talaga namin yan. Kaya ang ginawa namin, nilinis na lang namin yung yung paligid ng saging para
ano ba kanang malinis din ba. So yung part na yan sa baba mga langga, yan yung nagka-landslide nung nung bagyong Udit. So delikado dyan sa part na yan, kaya mga bata dyan hindi pwedeng hindi pwedeng magsuroy-suroy dyan kasi yung part na yan sa baba ay napakalalim, bangin yan mga langga. So yun nga, back to our topic, yung mga hayop naman namin, yung baka namin ay at saka yung mga kambing ay nilagay na namin sa safe place na walang mahuhulog na mga kahoy, matutumba, kaya no worries naman. Kaya hindi ko na pinapayagan si Papa at saka si Insik na umaalis kapag nagsisimula na yung hangin tsaka ulan. So kung nakikita niyo po sa mga oras na to ay medyo mainit pa mga langga, pero paminsan-minsan yan ay umaambon. Kaya talagang sinasabi namin na anytime soon ay magsisimula na naman ang bagyong uwan. Uwan. So yung uwan mga langga, yung uwan sa Bisaya term ng ulan. So kung Tagalog ay ulan, pero sa Bisaya naman ay uwan. So yun yung pangalan ng bagyo ngayon mga langga, bagyong uwan. So ayan na kami na failed kami diyan sa pag-harvest. Hindi kami naka-harvest talaga ng saging kasi nga kulang pa siya. Baka magtampo yung mga saging na kukunin natin nang wala pang wala pa sa tamang panahon na i-harvest siya. Kaya yun, sinabi ko na lang kay Papa na sa susunod na araw na lang o sa susunod na linggo puntahan natin pagkatapos ng bagyong uwan. Kapag hindi siya natumba, kukunin natin siya ng tamang-tama sa guwang niya para mas lumaki. Sabi kasi ni Papa mga langga, mas lumalaki pa kasi yung saging na yun kapag magulang na talaga siya. Kaya yun, hindi natin pinilit wag nating pilitin. Kasi kapag mahinog din yun mga langga, pangit yung kanyang mahinog yun kapag nilagyan mo ng karburo. Parang pilit yung kanyang yung kanyang pagkahinog. Kaya maganda talaga yung meron ng isang hinog sa punuan. Kaya yun, naisipan na lang namin na umuwi na lang sige na lang, maghanap na lang tayo ng ibang ng ibang makukonsumo natin. Meron na naman kaming bigas mga langga and nakabili kami ng nung tabo. Walang nagtitinda dito ng maraming tinda, pero may nagtinda ng tuyo, napakamahal naman. Bumili na lang kami ng 1/4. Tapos ang pinaka-importante talaga yung kamay, yung sugar ba. Kasi maganda kasi magkape kapag mga langga, kapag maulan, malamig. Si Papa naman ay mahilig sa kape kapag malamig. Pero yung kinakape niya, yung yung hindi black, yung choco ba. Kami lang yung nagkakape ng black mga langga. Or yung 3-in-1 kasi si Papa magkabuhion ba. Parang sinisikmura siya. Kaya yan mga langga, yung tinitingnan namin yung part na yan. Mababa na part na yan mga langga. Delikado yan kapag hindi mo masyadong gamay yung lugar. Baka maligid ka. So kaya tayo kanang mabagal yung usad natin dyan. Kasi nag-iingat tayo na baka ma-slide tayo. Nako, mukulayring talaga tayo mga langga. Kaya yun papauwi na kami dyan mga langga kasi iintindi pa kami mga langga yung mais na namin, yung mais na natira doon sa bahay. Meron pa kasi kaming lulubuin mga langga. Pero si Papa, ayan naman si Papa, kapag may nadaanan niya ng mga kahoy or mga whatsoever ay kinukuha niya talaga, lalo na kapag maulan na, wala ka na talagang makikitang kahoy na di ba? Mga langga, mahirap yung daanan diyan. Kaya mag-ingat tayo ng very very light. Kaya mukaliring tayo ng very very light mga langga, sigurado talaga. So yan, sapa yan mga langga, na sigurado yung sapa na yan kapag umuulan na naman ng napaka heavy ay panigurado mabaha na naman yan. Taas na naman yung tubig dyan mga langga Kaya yan, sapa yan mga langga. So sa mga punto na yan ay papauwi na kami mga langga, nalaglag yung aming mga balikat dahil nga kanang wala kaming dalang saging. Pero okay lang yun nga makukuha pa naman natin yun sa susunod na linggo o sa susunod na araw kapag kapag tamang-tama na siyang i-harvest mga langga Kaya sana kayo din dyan ay nangandam na mo ba? Be ready, get ready para sa darating na
bagyong uwan na naman, no? Sana matapos na tong bagyo, eh. So, ayan, kinahaponan dyan, mga langga, ay pumunta na kami sa, sa Bungtod. Hindi na namin napakita yung pagbiyahe namin dyan. Kasama namin dyan yung pamangkin namin, si Jimar. So, ayan. Ayan yung lugar, mga langga. Ang daming kung nakikita nyo po yung lugar na yan, mga langga. Yan si Insik, oh. Ang daming nag-online dyan, mga langga. Daming tao dyan na nag-online. So, bahala na, no. Basta importante, makapag-upload tayo ng video and makapag-update tayo sa ating mga mahal sa buhay. Lalo dun sa ating pamilya dun sa Bohol. Kasi nga, malapit lang yung bahay namin dun sa dagat, mga langga. So, yun, maraming tao dyan. Sa harapan, sa likod, nandun sa itaas na part, mga langga. Marami talagang tao, mga langga. Kaya, bahala na kayo dyan. Basta importante, mag-iyahay tayo pangita o pangita o way para makasagap tayo. Kasi dito sa bukid, mga langga, yung bahay na yan, ang bahay na yan lang talaga yung nag-iisang may signal dito malapit sa amin. Pero hindi yan malapit, nasa tuktok ng bundok na yan, mga langga. Napakataas na yan na part na yan, mga langga. At malayo talaga, kung sabihin lang talaga yung totoo, malayo yan sa amin. Pero nasasabi ko lang na malapit kasi nga may motor. So yan, may sa Bungtod na yan, mga langga. O diba, yung bahay na yan wala nang nakatira, mga langga. Pero ang ganda. Gusto ko yung bahay na ganyan. Yung bahay na parang literal na pambukid talaga ba. Kaya kahit maraming tao, mga langga, nasisihan pa rin akong tingnan yung lugar. So, si Insik naman ay nasa likod namin. Ayan, oh. Ayan si Insik, oh. Nagpapa-signal din siya at nag-update din siya sa mga uyuan niya sa syudad, mga langga. And nakakalungkot talagang makita yung news feed, no? Ayan si Jimar, oh, din siya, nag-update din siya sa mama niya, mga langga. Nag-update siya sa mama niya na okay lang kami dito sa bukid, na nakakain naman kami. Kaya habang nag-upload tayo dyan ng video, mga langga, ay magsuroy-suroy muna tayo sa part na to. Gusto ko kayong i-tour ba dito sa pinuntahan namin. Ito yung tinatawag na Batarya, mga langga. Yung lugar na to ay Batarya yung tawag. Yan, nandito kami sa tuktok ng bundok, mga langga. Nasa mataas na part na po talaga kami. Yan, yung may magandang bahay dyan. Yan, sabi ko nga, oh, tingnan niyo yung mga saging nila, oh. Diba, nasira na yan sa bagyong Tino, mga langga. Kaya, sabi ko na, kapag itong bagyong uwan na to, mas lumakas pa, mas delikado yung sitwasyon ng mga tao dito. Kasi nga, nasa tuktok ng bundok. Pero, yung swerte nila, yung internet nila ay hindi nasira, mga langga. Kaya, maraming tao, nakikita nyo po yung mga motorsiklo na yan, mga langga. Yan, nagpapasignal yan, nag-internet yan, mga langga. So, mabuti na lang, mga langga, at meron pa talagang internet connection dito, bahala na malayo. O diba, hapon na yung mga oras na yan, mga langga, papalubog na yung araw dyan. Yung iba naman, papauwi na galing nag-internet. Pero kami, naabutan kami dito ng gabi, mga langga. Okay, tinapos ko talaga yung 2 video ko na in-upload ba, kahit para sa iba, walang kwenta yun, mga langga, pero pinaghirapan ko yung gawin. Okay, para naman, maka-update kami dyan sa inyo, na okay lang kami dito, kahit medyo hirap talaga yung pamumuhay dito sa bukid, mga langga, kapag ganitong bagyo. Kay, alam nyo naman, dito sa amin, yung hanap buhay namin ay pamamasada lang kay Insik. Pero hindi kami makapamasada, mga langga, no? Dahil nga, maraming landslide na nangyari dito sa daanan papuntang bayan, mga langga. Kaya hindi na makapamasada sa Insik. Kaya, standby lang muna kami dito sa amin. Habang naghahanap ng paraan para makakain kami, mga langga. Good morning mga langga. So, kumusta ka mo dihang tanan? So today, mga langga, ay maulan na talaga siya. Para nagpaparamdam na talaga si bagyong uwan. So kasi po, mula kahapon po ay pinaghahanda po talaga ang mga tao sa Pilipinas dahil po dito sa paparating na bagyong uwan. Super typhoon daw ito na parang aabot yata ng signal number 5. Kaya talaga namang sinikap namin. Nakikita nyo po sa sa unang video na to, sinikap po namin kahapon ng hapon na makasignal, makahanap kami ng signal, mga langga. Kasi para maka-update kami doon sa aming pamilya sa Bohol.
And of course, sa mga nagtatanong kung kumusta kami, nakapagbigay po kami ng update. And of course, mga langga, thank you so much dahil nakapag-upload po tayo ng unang dalawang video, mga langga. Kaya, nagpapasalamat po ako na kahit medyo masyadong maraming tao, mga langga, kahapon, doon sa pinasignalan namin, ay talaga namang nakapag-upload pa rin tayo, no? Pero umabot pa kami ng gabi, mga langga. Nabutan kami ng gabi kahapon. Medyo umuulan-ulan na. Kaya, bahala na, basta importante makapag-update tayo nga sa inyo, nakapagbigay kami sa inyo ng update, mga langga. Kaya yun yung pangyari kahapon. And today naman morning, ngayong umaga na ito, mga langga, ay mula pa kagabi, grabe talaga yung lakas ng hangin at ulan. Siguro ito na yun, kasi mula kahapon ng Sabado hanggang ngayong Linggo, hanggang bukas, ay pinaghahanda talaga ang mga tao na mag-evacuate dahil nga itong si Bagyong Uwan ay mas malakas pa daw sa Bagyong Tino. So, di ba? Ang Cebu talaga ay talaga namang ang Cebu ay sinubok talaga kami ngayon dito sa Cebu, mga langga. Pero ang kaibahan lang namin dito sa bukid ay hindi kami masyado talagang napuruhan ba dahil hindi katulad sa syudad na ang tataas talaga ng baha doon, mga langga. Kung nakikita nyo po kahapon, nakapag-online po tayo, mga langga, no? Nakita po natin yung mga kababayan natin, yung sitwasyon sa syudad talaga naman, sa Cebu, sa Liloan, sa Konsolasyon. May mga kaibigan kami dyan, mga langga. Kaya talaga namang sinikap namin na makapag-online kahapon. Kahit nakapunta kami doon sa pinakataas na bungtod. So, yun lang talaga yung may signal ito sa amin, mga langga. Kasi yung bungtod na yon, yung internet nila ay hindi nasira. Kasi malapit lang doon sa kanila yung main ba, kasi nasa bungtod na. So kung nagtatanong kayo, mga langga, kung bakit meron akong color sa kamay, so nakakita kasi yung pamangkin ko, yung anak ni Livy, ng kanang nail color. Ito namang si Insik, wala kaming magawa dahil nga nung Bagyong Tino ay dito lang kami sa bahay, hindi kami makaalis kasi nga ulan at mahangin. Kaya nilagyan ako nito, mga langga, natanggal na nga dahil naglaba ako, naghugas, alam niyo naman yung mga trabaho natin dito sa bahay. Makaisipin niyo ba na, binagyo ka na lahat, nag-color ka pa ng kamay. Katuwaan lang to, mga langga, hindi to, wala tong bayad. Nakita kasi si Jimar, yung pamangkin namin, ng nail color dyan sa daan. Tapos sabi niya, ate, ang ganda ng kulay, binigay niya sa akin. Tapos ito namang si Insik, sinubukang ilagay sa dito niya. Yung maganda pala, sabi niya, lagyan natin langga. Kaya ayun, nilagyan ako. Walang mga magawa sa buhay ba. Okay lang naman. Minsan lang naman to. Matatanggal din naman to, mga langga, kasi lagi naman tayong nagtatrabaho, naglalaba. So yun nga, mga langga, back to our topic. Yun yung mga pangyayari kahapon. Kaya nagpapasalamat po talaga ako dahil, di ba, ang ganda. Yung nakikita nyo po sa video, ang nasa mataas na part na po talaga kami ng bungtod. So, kahit mahirap talaga namin sinikap namin na makaabot dun ba dahil sa para talaga makapag-update kami. And sad to say, yung pinuntahan namin kahapon ni Papa at ni Insik doon sa bungtod, yung doon sa kabila, naghanap sana kami ng mga saging bitaw, kasi meron na kasing saging, mga langga, na akala namin ay magulang na, yun pala ay kulang pa. So kukunin sana namin yun, mga langga, pero sayang naman kung kulang siya ba. Kulang siya sa pagkaguwang. Yung saging, kapag tiniba mo siya o hinarvest mo siya ng kulang, maliliit lang yung unod, kaya wala kaming nakuha, mga langga. Sana hindi talaga siya masira ngayong bagyo na to, kasi nagpapasalamat po kami, mga langga, na hindi yun nasira sa Bagyong Tino, kasi kasi siya sa lipod ba, hindi masyadong kanang sa hangin. Kasi nasa kanang mga kakahuyan. Pero sana hindi siya masira pagkatapos ng Bagyong Uwan ay maaabot pa niya yung guwang ba na pwede na siyang i-harvest, mga langga. Kaya yun sana yung aming kanang pangandam ba. Ay maganda kasi magkaon-kaon og saging, mga langga, kung ting-uwan, ting-bagyo, tapos meron kang tuyo or meron kang bagoong. Yun ba, kaso lang wala kaming nakuha, mga langga. Ayun. So, ayun, mga langga, no? Maraming salamat ulit sa panonood ng video namin. Kaya, pasensya na kayo at
ganito lang na video yung makikita ninyo. So nakikita nyo po dyan. O, umuulan-ulan na. Ayan o. Basta, ay, hindi tayo pwede lumabas mga langga. Kay, ayan o. Ayan. Consistent siya mga langga. Hindi siya masyadong malakas. Pero, consistent yung ulan niya. So kapag ganitong ulan mga langga, kahit di masyadong malakas doon sa bukid, makaka-cause pa rin ito ng baha. So, tataas yung tubig sa sapa at yun na naman yung problema. Pero, at least no, nakabili na kami ng sugar, ng kape, tsaka meron na kaming bigas dito mga langga. Yun yung importante. Kahit hindi tayo nakakuha ng saging, pero hindi na tayo magugutom. Yung naman mga langga, yung pamangkin namin, ngayong umaga, kinuha ng mama niya. Kasi 2 weeks na yung bata dito sa amin. Tapos parang may kailangan niya puntahan sa school. Kaya yun, kinuha kaninang umaga mga langga ng maaga. Dahil nga din may paparating na bagyo. Nung unang bagyong Tino mga langga, nandito yung pamangkin ko. Kaya ngayon naman bagyong Uwan, kinukuha ng mama kay Uwan ka ng para daw makasama din nila yung bata bago magpasukan. So yun, thank you so much ulit sa panonood mga langga. Maraming salamat at God bless. Si Insik naman po ay andun. Insik, come here. Ayan, busy si Insik mga langga. Kumusta? Po kami ng mga mais namin para kapag mainit na, pwede na siyang ibilad at pwede na siyang ipagaling. So ayun mga langga, thank you so much for watching. Maraming salamat at God bless mga langga. Bye-bye! Ingat-ingat po tayo sa bagyong Uwan.